po kayo mga minamahal kong kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Ako po si Romeo Mataak Jr. ng Presidential Communications for Operations Office, Philippine Information Agency. Ang inyong magiging kabahagi sa programa kung saan ay ilalahad ng ating gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayun din, tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa DZNS FM 94.1, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. At napapanood din po tayo sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Live at simulcast din po tayo sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayong makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating gobernador gamit ang mga numerong 0930-510-2411. Ulitin ko po, 0930-510-2411 o sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga concern sa ating comment section box. Mga kababayan, huwag na po nating patagalin pa ang ating mahal na gobernador, Governor Presby Velasco. Governor, kumusta po kayo? Mabuti naman, Romy. At magandang araw po sa ating mga kababayan na nakikinig po dito sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. At dyan din po sa bandang Binavista, sa Radyo Kamalindig. At dyan din po dito sa ating Radyo Natin Buwak. Governor, paano po tayo nag-come up o bakit niyo po naisipan na magkaroon tayo ng ganitong programa? Ang importante kasi ay nalalaman ng tao kung ano ang mga nangyayari sa ating mahal na lalawigan at importante na malaman nila kung paano sila maaapektuhan nito at paano sila makikisama at makikiisa sa pagpapatupad at implementasyon nitong mga programa at proyekto sa ating lalawigan. Governor, napaka-busy po ninyo. Paano niyo po o paano po nagsisimula ang araw ng isang gobernador? Alam mo, nagigising ako mga 5:30, ganyan. Siyempre, mag-aayos muna tayo at kakain ng agahan. Pero kahit nasa agahan na po tayo ay umaandar na po yung ating dalawang cellphone at nagtatatawag na po tayo sa ating kailangan kausapin patungkol po dito sa ating mga proyekto at programa para sa lalawigan. Mga ganun po ay papunta na po tayo sa opisina kaagad at dyan po nagsisimula ang ating araw. At tumatagal po tayo dito sa ating opisina ng mga alas 6:30 hanggang alas 7 at pauwi na. Yon ang regular na pangyayari na ginagawa ko.
Opo, as a matter of fact, Governor, nasasalubong ko pa po kayo sa gabi na umuuwi mga bandang 7:30 or alas 8 ng gabi. Sabi nga po nila kayo daw po ang nagsasara nitong Kapitolyo. Parang gano'n na nga po dahil alam niyo naman po ay pandemya ngayon at kailangan nating tutukan itong nangyayari sa atin. Aside from that po ay alam naman po natin na marami tayong dapat asikasuhin ng mga bagay-bagay para sa ating lalawigan. Kaya po kailangan tutukan natin yung tubig at yung ating kuryente, yung mga programa pa po at mga proyekto na kailangan pong ma-implement agad. So talaga pong maraming gawain at importante po naman na mabigyan natin ng magandang serbisyo ang ating mga kababayan dito sa Marinduque. Governor, isa-isahin po natin yung mga programa ng ating pong pamahalaang panlalawigan mamaya po. Pero nais ko po itong itanong Governor, sapagkat batid naman po ng ating mga kababayan na bago nyo pasukin ang politika, ay nagsilbi po kayo sa mahabang panahon bilang Associate Justice ng Supreme Court. Governor, ano po yung ginawa niyong adjustment noong kayo po ay nanalo bilang ama ng aming lalawigan o ng ating lalawigan? Alam mo, ibang buhay sa Supreme Court at medyo isolated kami doon. Hindi naman kami talagang tumatanggap ng mga tao sa aming opisina at nakatuto kami sa aming pagdidesisyon doon sa Supreme Court. Katunayan nga po ay talagang binigyan natin ng maraming panahon itong pag-decide ng mga kaso sa Supreme Court. Kaya po yung abang lingkod na gobernador ay tinapos po lahat yung mga kaso na assigned sa kanya sa Supreme Court. 0 po, wala tayong iniwang kaso. At parang record din po yun, mga kababayan. Ngayon naman po, iba naman po itong trabaho ng gobernador at talagang dapat ho, hands-on tayo. Ganun ho ang nangyari sa akin dito. Talaga palang medyo nakatuto ko sa dapat gawin ng mga importante at kailangang bigyan mo ng solusyon at tugon itong mga problema ng ating mga kababayan. Kaya po dito talaga napakadami pong ginagawa. Lalo na nga po yung nung nadatnang ko yung sitwasyon dito na meron po yung mga bagay-bagay na kailangang gawang kaagad ng solusyon. Kaya po talagang medyo yung oras po talaga dito ay pigang-piga at talaga pong kailangan magbigay ng maraming oras sa ating mga hinaharap na problema at responsibilidad dito sa Marinduque. Okay. So, medyo malaki po yung transition na ginawa po ninyo dahil sabi nyo nga po ay hands-on po kayo, Governor, dito. And true enough, lagi naman po natin nakikita si Governor. Governor, ngayon kayo na po ang aming ama ng ating pong lalawigan. Ano po ang mga pangunahing programa na pinofocus o binibigyan ng pansin ng inyo pong administrasyon? Well, nasabi ko kanina na nang nadatang ko dito ay may mga mabibigat na problema, yung mga basic services na dapat maibigay sa ating mga kababayan. Kaya po tinutukan po nating mabuti kaagad itong tubig at sa loob ng ilang buwan lang po ay naayos na po namin yung proyekto na yan. Yung aming feasibility study ay nakuha po kaagad dyan namin dahil sa pakikipagtulungan sa provincial government ng Palawan. At tapos ngayon po, itong 2021 ay may nakuha na po tayong 433 million. Uumpisahan na po itong pag-aayos ng supply ng tubig sa ating mga bayan. At syempre po, yung kuryente ay inayos po namin kaagad. At ngayon po ay mapipirmahan po yung MOA between Transco and Provincial Government of Marinduque. At eventually by 2025 or late 2024, may kakabit na po yung submarine cable. Maayos na po yan. Didiretso tayo sa Luzon Grid. Mari pong mas mababa pa yung binabayad natin sa kuryente. Yung infrastruktura po, nakita po natin na medyo kailangan maraming gawin. Nakita niyo po yung pagbabago. Ang luluwag na po ng kalsada. Ang dami na po tuloy na ginagawa. Yung mga building na pangangailangan, nandyan na po. Yung mga covered courts ay halos kukumplituhin po sa lahat ng barangay.
Yung sa turismo po ay binibigyan din natin ng diin. Kaya po marami tayong mga proyekto na para gaganda ng tourism industry sa Marinduque. Yung mga patrabaho po ay atin pong tinututukan. Sa ngayon nga po, dahil may pandemya at napakahirap ng buhay, ay nagkaroon po kami ng loan assistance venture na Love Loan. Yan po ay nagbibigay tayo ng pautang na halos wala namang interest at marami na po ang nag-avail ng ating Love Loan. Actually ho, mga 9,200 ho siguro yung mabibigyan doon sa regular na programa. Meron pa ho kaming 423 na Love Loan para sa women only. Ano po? At amin pong tinututukan yung patrabaho, kaya nga po yung ating mga sa Doli Tupad po, katulong po si Speaker dyan, ay nakakuha po tayo ng mga 95 million worth ng Doli Tupad na patrabaho. At libo-libo po ang ating mga kababayan na nabibigyan na ngayon ng trabaho. At may darating pa pong malaking halaga para sa Doli Tupad na mga 100 million po. Kaya po talaga namang makakatulong na malaki sa ating mga kababayan. At yung pong sa agriculture, yung ating mga farmers at saka fishermen, mga fisher folks, yan po ay tutulungan nating mabuti dahil alam po natin na marami po sa ating mga kababayan na umaasa dyan. Talaga po naman tutulungan natin yung post-harvest or yung mga catch ho ng mga fishermen, bibigyan natin ng suporta sa transportasyon at sa buyer po ay tutulungan natin at sisiguruhin natin na may bibigyan po sila ng magandang kita. At nandyan din po yung ating mga livestock dispersal. Mamimigay po tayo ng mga biik o baboy na inahin, yung mga kambing po at saka native chicken. Yan po ay para makatulong sa ating mga kababayan. Marami pa po kaming mga proyekto. Meron po kaming special program para sa employment of students na yung ating mga estudyante po ay mabibigyan na po natin ng patrabaho. At marami pa po tayong mga program at proyekto para po makakabuti sa ating mga kababayan. Okay. Governor, pagdating naman po sa usaping COVID, ano po ang latest status ng ating pong COVID-19 update sa ating pong probinsya? Well, alam niyo po ay talagang nung umpisa pa lang ng COVID ay tayo po ang nauna pang nag-declare ng travel ban dito sa Marinduque. Naalala ko po nung mga Marso 14, 2020 po yun, ay nung nalaman po natin na may kumakalat na po na virus, yung COVID-19 sa Metro Manila, ay nag-impose na po tayo kaagad ng travel ban. At nakatulong po ng malaki yan. Nauna pa po tayo doon sa declaration ng public health emergency na mga March 16 or 17. Pero kahit naman po talagang matutok na po tayo at talagang halos maganda na po ang ating mga ginagawang hakbang laban sa COVID-19, nitong lately po, simula po nung mga March 1 to April 30, mga 2 buwan po yun, ay nagkaroon po tayo ng bagong cases na 77. At may total po tayong COVID cases na 389. So yan po mga kababayan ay 19% ang infection rate. At nakita po namin na yung ganyang paghahawa ay doon po sa loob ng kabahayan. At yun naman pong mga paghahawa na yan ay may mga nagdala rin pong galing sa labas, yung mga carriers. At yung mga nahawahan po ay hinahawahan naman po yung mga kasambahay sa loob ng bahay. So ngayon po ay may mga 20 po tayong active cases. Ang isa pong masamang development ay meron pong nadiskubre na South African variant dito sa Mugpog at may UK variant dito sa Buwak. So, yung presence po ng mga variants na yan ay talagang nakakagambala, mga kababayan. Kaya po talagang nakita nyo, nag-travel ban po tayo at nitong Abril, dahil po nagkaroon po ng ECQ
dito sa NCR Plus. Ano po? Kasama yung 4 na lalawigan. At ngayon po, itong Abril, itong Mayo po ay pinatuloy po natin yung travel restrictions. Ano po? So, ano po nakalagay dyan sa Executive Order 14-2021? Ay yung pong foreign and domestic travelers ay bawal muna pong pumasok sa Marinduque hanggang sa Mayo at 31. Ano po? Yung pinapayagan po natin ay yung mga tinatawag nating authorized persons outside the residence o yung APORS. Ano po? At yan po ay pwede silang pumasok katulad po ng OFWs at saka po yung returning overseas Filipinos. Yan po, pwede silang pumasok dahil yan po ang order o direktiba ng IATF, pero kailangan po silang mag-RT-PCR. Ano po? At pero kung hindi po nila natapos yung 14-day quarantine dito sa Metro Manila o sa lungsod na pinanggalingan nila, kailangan pong tapusin yung 14-day quarantine dito sa Marinduque. So ang sabi po natin sa IATF at sa DOLE, ay kung pwede bigyan po tayo ng financial support dahil po sasagutin natin yung pag-confine itong mga OFWs dito sa atin. At yung po namang mga driver at helper ay kailangan din po sila mag-antigen test. No? Valid lang po yung kanilang antigen test for 14 days. After then po ay kailangan na naman sila mag-antigen. Yung mga government officials and employees po, APORS po yan. Dahil po sa direktiba ng IATF 98-A, kailangan pong papasukin sila dahil po meron silang kailangang isagawa na official functions nila dito sa Marinduque. At klaro po yung direktiba ng IATF 98-A na hindi po sila kailangan ng mag-PCR test or antigen test. Ano po? Hindi po natin na kagustuhan yon. Pero umaapila din na po tayo na sila rin po ay bigyan ng RT-PCR test or antigen test. So, ganyan po yung nakapaloob sa ating Executive Order number 14. At yun naman pong mga non-APORS, yan po ay restricted yung pagpasok ngayon. At kung maipapakita naman po na may special or justifiable reason para po sila pumasok, ay pwede naman pong papasukin yan. Provided mag-antigen test po sila. Yun naman pong mga nakatira dito sa Marinduque, kung aalis po sila, kailangan na pong kumuha ng Travel Coordination Permit o SPAS dito sa aming opisina. At yun na pong TCP na yun o permit, ang gagamitin na rin pagbalik. Ano po? At yung ano po, kung tatagal naman po sila ng 7 days outside Marinduque, pwede ho na silang bumalik, gamitin din yung permit, pero kailangan ho sila mag-antigen test. Kasi nga po, matagal na po sila sa labas ng Marinduque. So yun ang ating mga nilabas na direktiba, Romy. Governor, yung ating mga kababayan po ay, ang ilan ay medyo may agam-agam at nagsasabi na bakit daw po yung mga government employees ay pinapayagan na makapasok kahit wala silang mga antigen test. Linawin lamang po natin para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, yan po ay hindi direktiba mismo o personal na direktiba ng ating pong gobernador. Bagkus, yan po ay galing sa atin pong IATF, Governor. Well, meron nga ako narinig na ganyang mga opinion. Pero alam nyo po, yung mga direktiba ng, o resolutions ng IATF ay kailangan pong sundin natin yan. Ano ho? At yan po ay nakapaloob dun sa Bayanihan Tulo na kailangan pong sundin ng local government units, yung mga direktiba ng IATF. Yung pong hindi na sila kailangan mag-RT-PCR or antigen test bago pumasok, yan po ay nakapaloob dun sa resolution number 98A ng IATF. At yan po ang sinasabing direktiba sa amin, hindi lang po sa Marinduque nangyayari yan. Sa lahat po ng probinsya o local government unit sa buong Pilipinas. Ano ho? So yan po kahit nakikita po natin yung pangangailangan na kailangan po silang isubject sa test, no? Kailangan po tayong sumunod sa ngayon. Pero ang ginawa po ng inyong gobernador ay nagmungkahi po siya o
nag-request po sa IATF na isubject na rin po sa RT-PCR test or antigen test itong mga government officials na may gagawing functions sa Marinduque. Kahit naman po wala silang antigen test or RT-PCR test, ni-require naman po natin itong mga government officials na masubject po yan sa clinical and exposure assessment. At may team po tayo dyan sa Balanacan at chinecheck mo silang mabuti. May temperature check po yan, yung gumagamit ng thermoscanner. Meron po silang mga health checklist, no po, na kailangan alamin yung may simptomas. Iniobserbahan pong mabuti yung ating mga bisitang government officials kung may simptomas. At kung may simptomas po yan, isasubject naman po natin kaagad sa RT-PCR or antigen test. Ano po? At nire-restrict po natin yung movement ng mga government officials sa loob ng Marinduque para maprotektahan po ang ating mga kababayan. Itong mga government officials po ay required po sila na mag-submit ng itinerary nila o activities. At nakalagay po doon yung oras na magsisimula yung activity nila at anong oras magtatapos. At ang required po dyan ay kailangan na silang bumalik sa kanilang hotel o kung saan man sila pansamantalang naninirahan at doon lang po sila para po sila nagka-quarantine habang wala po silang official function at hindi po sila pwedeng pag-alagala. At yan naman po ay pinapamonitor din natin sa ating mga municipal health officers at yun din pong ating mga BEHERT or mga barangay officials. So ganyan po, hindi naman po tayo totally nagluluwag. Hindi nga lang po tayo makahindi sa ngayon, pero inapilan naman po ng inyong gobernador at tignan po natin, baka naman po payagan ng IATF. Opo. Governor, ngayong meron po tayong bagong Executive Order number 14, ano po, Series of 2021. Governor, yung may mga humanitarian consideration na gusto daw pong umuwi dito sa ating probinsya, ano po ang mapapayo nyo po o ano po ang maaari nilang gawin para po makarating sila o makabalik o makauwi dito sa ating lalawigan? Alam mo, basically, yung for humanitarian reason, ang inaalaw yan ay dahil apor sila. They are actually authorized persons outside the residence. So sila talaga naman pwedeng pumasok, no? So ngayon, kung hindi naman humanitarian reason ang dahilan nila o kaya medical reason, meron naman talaga mga pagkakataon na kailangan talagang papasukin din yung ilang nakatira sa labas na dati nating nakatira dito o mga kababayan. So doon sa Executive Order 14-2021 ay pwede naman pong sabihin sa atin kung ano yung kanilang rason, bakit sila nagpupumilit pumasok kahit po may travel restrictions. At tayo naman po ay tinitingnan nating mabuti at kung makikita naman po natin na talaga namang may justification po, ay pwede naman po nating i-allow. Alright. At sa atin pa rin pong mga kababayan na patuloy po na nanunood sa ating programa dito po sa Press Be With Love, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, mga katanungan at suwestyon sapagkat direktamente sasagutin po yan ng ating gobernador. Tumawag o mag-text lamang po kayo sa mga numerong 0930 o na makikita po ninyo dyan sa bahagi ng ating mga TV monitor o ng mga screen monitor kung kayo po ay nanunood sa atin naman pong social media platform. Ngayon mga kababayan at Governor, tinatanong po ng ating mga nanunood, ano daw po ang update doon sa plano na paglalagay ng laboratory para po doon sa mga test o RT-PCR test dito po sa ating lalawigan? Maganda po ang development at alam nyo naman po ay sa pagsusumigasig po ng governor nyo at katulong po si Speaker Lord Alan Velasco ay nakakuha po tayo ng 6.9 million mula sa Ayala Corporation para maitayo po yung building. Ano po? At katunayan nga po, bukas po ay ating i-bless at inaugurate po natin yung bahay ng ating RT-PCR or molecular laboratory. At nandyan na po yung gene expert machine na gagamitin muna natin
At pagkatapos po ay sa tulong naman ng DOH, si Secretary Duque at ang ating napakagaling na Regional Director Mario Baquilod at ang ating Provincial Chief ng DOH, Dr. Rachel Garcia, ay magkakaroon din po tayo talaga noong pang-RT-PCR na equipment. At yan na po. Malapit na po tayo magkaroon ng ating RT-PCR testing. Napaka-importante po nito dahil po ng mga nakaraang buwan, ang problema po natin mga kababayan ay yung pong waiting time dyan po sa resulta ng swab nung RT-PCR test ay nagtatagal ho, halos 5 to 7 days. In the meantime ho, hindi po natin alam kung nakakahawa na po itong na-swab, no? Nakakuna ng specimen. At kailangan pong ilagay kaagad yan sa mga isolation area. Pero kung makuha po natin ngayon with the molecular laboratory na magagamit na po natin yung RT-PCR, kinabukasan lang po, malalaman na po natin kung positive o negative yung ating kababayan. At kung negative, syempre, pwede na po silang bumalik sa kanilang bahay. At kung positive ka agad, ma-isolate na po. At para hindi po sila makahawa dito po sa mga kasambahay nila. Yun ang napaka-importante po nito. At alam nyo po, bihira ang lalawigan, katulad po ng lalawigan natin na 4th class province, na merong mismong RT-PCR molecular laboratory. Napaka-importante po natin yan. Pag ganyan po ang ating kabilis ang resulta ng testing, baka mag-o-open na rin po tayo gradually ng ating mga tourism areas dito. At sisipa na rin po itong ating mga negosyo ay gaganda na po. Kaya napaka-important po nitong ating molecular laboratory. Opo. Speaking of paglaban po ng ating pamahalaang panlalawigan sa COVID-19, Governor, ano po ang update o napapakinabangan na po ba ng ating pong mga kababayan yung pinasinayaan kamakailan na isolation facility dyan po sa Tamayo Training Center? Ang tinatanong mo ba ay yung ating isolation facility? Opo, Governor. Well, alam mo yan, nakakuha rin tayo ng donation na or tulong sa DOH na 10 million. Inaugurated na po yan at pilit po natin pinapatapos po yung COVID-19 facility. So, tingin ko po mga ilang buwan po. Siguro 1-2 buwan na lang po yan at talaga pong pinapa-overtime po natin yan. At importante po talaga yung ating isolation facilities. Kasi nga po, katulad nung nangyari sa Metro Manila, ay medyo na-overwhelm yung kanilang facilities. Kailangan po talagang adequate o marami po yung ating mga kwarto para sa mga kababayan po natin naging positive. Alright. At bubusisiin po natin at tatalakayan, pag-uusapan pa po natin ang ilan po sa mga proyekto ng ating pong pamahalaang panlalawigan. Kasama of course ang ating ama ng lalawigan, Governor Presbitero Velasco Jr. at gayon din po si Speaker Lord Alan Velasco. Makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating bagong programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco na mapapanood po sa darating na Huwebes, ganap na alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng gabi dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Ating pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. At muli po tayo nagbabalik sa ating pong programang Press Be With Love. Ako pa rin po si Romeo Mataak Jr., ang inyong kapiling kabahagi dito po sa ating programa na inumpisahan po natin ngayong araw. Kapiling pa rin po natin ang ating mahal na gobernador, Presbitero Velasco Jr. Governor, kanina dito po sa ating programa ay marami pong nanunood at nakaantabay ng mga kababayan natin at nagtatanong po sila, Governor, doon sa sitwasyon po ng markaper sa ating lalawigan. Well, patuloy po ang mga ginagawa natin para tayo ay makarecover dito sa ating claim laban po sa markaper. Alam niyo naman po ay meron pong pending case dyan sa Court of Appeals. At yan po yung case na pinail nitong si Esther Hernandez versus Barrick and Placer Dome. Galing po yan sa Supreme Court. At yan po ay yung writ of kalikasan case. No po? Nakapending po sa Court of Appeals. Ang ating pong provincial government ay lumahok na po dyan, nag-intervene. At ang kinukuha po natin dyan ay yung makakuha po tayo ng orders sa Court of Appeals na orderan na po itong Barrick at Placer Dome na gumawa na po ng remedial measures, no? Para po prevent or mapigil ang possible na may mangyari pang mining disaster. At alam naman po natin na napakadelikado ng Magila-Gila Dam at Makulapnit Siltation Dam. At delikado pong pumutok yan. At yung earth barrier po ay bumigay. At mag-release na naman po ng mga tailings at mga toxic substances sa ating mga ilog na buwak at Mugpog Rivers. Ano po? So tinututukan po natin yan. At nag-intervene na nga po tayo, yung gobernador, ang representante ng provincial government, at ini-expect po natin na makakakuha po tayo ng mga direktiba sa Court of Appeals para po gawin na kaagad yung pag-repair nitong mga iniwang mga istruktura ng markaper. Ano ho?
Tapos ngayon po ay meron po tayong ginagawang hakbang para po ma-recover yung utang ng Marcopper sa provincial government. At inaayos po natin yung pag-determine ng talagang halaga na utang nila na malaki-laki rin po. At nung 2 araw lang po nakakalipas ay sinabi sa akin na doon po sa isang bayan ay mahigit 120 million pesos na po ang kukolektahin. Itutuloy po natin yung auction ng properties ng Marcopper kung hindi po sila makakabayad. At tinututukan din po natin yung kaso na hinabla, criminal po ito, laban kay yung mga executive po ng Barrick at nakapending po yan sa Municipal Trial Court. I-revive po natin yan para mabigyan ng katurungan po tayo ang ating mahal na lalawigan laban po sa mga executives ng Barrick at Placer Dome. At sa ngayon po ay inaayos na po natin itong complaint for damages at nagpiprepara po ng complaint ay si Attorney Romel Fernandez, ang ating provincial legal officer. At sa loob po ng madaling panahon ay ifa-file po natin yan. At kailangan po nating makarecover dyan ng damages, o damages laban po sa Marcopper, sa Barrick at sa Placer Dome at iba po mga korporasyon na connected sa kanila. Alam niyo naman po, patuloy pa rin ang pinsala sa kalikasan ng mga naturang mga kumpanya. Kaya po kailangan magbigay sila ng damages para po maibalik natin ang magandang sitwasyon ng ating mga rivers. Alam niyo po yung Kalancan Bay, hanggang ngayon ay nandyan yung mga toxic na substances, mga materials, pati po yung mga tailings. Hanggang ngayon po ay ang report po ay contaminated po yan. Kaya po pinagbabawalan po dapat ang ating mga kababayan dyan na maligo. At yung pong mga nahuhuli dyan ay dapat pong pagbawalan na kanin. Ano po? Yung Buwak River po ay talagang nandyan pa rin po yung mga tailings. Kaya kailangan po nating makakuha ng mga order para po maayos yan. At dapat pong magbayad sila ng damages dyan dahil sa hanggang ngayon po ay apektado ang ating Buwak River, pati na rin po yung Mugpog River. So patuloy po ang ating paglaban mga kababayan para mabigyan po ng katarungan ang ating mahal na lalawigan na Marinduque. Apo. Governor, kung sakali pong ituloy na po ang pagsasampa ng kaso against Marcopper, Placer Dome, and Barrick, Governor, noong nakaraang administrasyon, ito po ay isasampa ay sa bansang Canada. Saan po isasampa ang kaso against them kung sakasakali? Well, napagpasyahan na yan ng Sangguniang Panlalawigan na dito na lang ipa-file yan sa Regional Trial Court ng Marinduque at dito naman nangyari yan. At dito naman sila nag-operate. So, karapat-dapat lang na dito i-file yan. Of course, meron ho tayong option o discretion to file it sa Canada. Pero nakita po natin, nandito naman po lahat yung ating mga testigo, nandito po lahat yung mga ebidensya. So talaga pong dahil lang sa rason din na mas conveniente po sa atin yun, dito naman po natin talaga dapat i-file. Tsaka dito naman po talaga nangyari yung aksidente. Kaya dito na po napagpasyahan na i-file yung complaint natin for damages. Okay. So sa atin pa rin pong mga kababayan na nanonood po sa ating programa at nakikinig po sa atin pong mga media partners, maaari pa rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe at katanungan sa atin pong gobernador. Mga katanungan pa rin po, Governor, ano po ang mga pangunahing programa maliban po doon sa mga binanggit nyo kanina na pinagtutuunan pa rin ng inyong administrasyon? Alam mo naman, Romy, at alam ng ating mga kababayan na ang Marinduque ay talagang napakagandang lalawigan. Nandiyan yung magagandang white sandy beaches natin, yung magagandang mga bundok natin, mga talon, mga kuweba. At ang pinaka-importante ay yung very warm and hospitable na ating mga kababayan. So nakadiin po tayo dyan sa tourism industry
sinamampalad lang po na tinamaan po tayo ng pandemya nung last year. Talaga po nakaplano na po ang ating magagandang mga events at mga tourist activities. So, ayan nga po, yung ating Murion Festival dapat po ay 1-month celebration po ang gagawin nating festival para po maraming mga turista makarating. Nung last year po, hindi natin na isagawa. Yung ngayong taon po, hindi rin. Pero baka po sa 2022 ay pwede na. At alam nyo na nga po, napaka-importante naman ng transportation going to Marinduque. Ano ho? So, nandyan po yung Gasan Domestic Airport natin. Ang plano po namin ni Speaker Lord Alan Velasco ay i-convert po yan ng international airport. At sa katunayan nga po ay nakakuha na siya ng 200 million at uumpisahan na po itong pagpapahaba ng runway ng Gasan Airport. Bakit po napaka-importante ng international airport sa Marinduque? Kasi nga po, kung dadaan pupunta po na po sa sa Manila at maglalanding yung turista doon, maghihintay pa ho ng baka isang araw ho o the same day. Pero napaka-conveniente po naman kung sasakay pa siya ulit ng isang eroplano papunta pang Gasan. Kung diretso na po ang ating mga turista sa Marinduque, lalo pong dadami ang mga turistang pupunta rito. So napaka-importante pong proyekto niyan. Meron din po tayong sinumite na project yung sa Balogo International Port sa Santa Cruz. At kailangan po yan para po sa mga turista rin. Dahil po yung mga cruise ships na marami na po nagsasabi sa atin na gustong pumunta rito, ay magdadalhin po natin yan sa Marinduque sa pamamagitan po ng Balogo International Port. Alam niyo naman po yung mga cruise ship, daan-daan po, libo-libo po yung sakay niyan. So talaga pong marami tayong magiging turista. At ang ating pong binibigyan din ng importansya at diin ay yung economic zone. Ano po? So may plano po tayong maglagay ng economic zone sa Santa Cruz at meron din pong isa sa Mugpog. Ano po? Ngayon, nakikipag-usap na po ang inyong gobernador sa ating PESA Director General Charito Plaza at inaayos na po yung pagsiset up ng isang economic zone sa Marinduque. So yan po ang ating mga ginagawa. At bakit po importanteng economic zone? Alam niyo naman po na basically ay puro pang agriculture po itong ating mga pinagkakakitaan. Pero it's about time ho na mag-create po tayo ng isang economic zone para po yung mga foreign investor ay pumunta po, mag-set up ng mga factories, mga business companies po, nandyan yung business operations nila, nandyan din po yung mga hotels at resorts na itatayo nila. Napaka-importante po sa pag-unlad ng Marinduque ito. Kaya yan po ang tinututukan namin ni Speaker Lord Alan Velasco. Pag nakita niyo po at naayos na po yung economic zone at sumipa po yung ating tourism industry, talaga pong ang mangyayari dito, baka mabilis po, baka second or first class na po tayo sa ilang taon lang po. So yan po ang ating pinagkakabalahan, pero ganun pa man po ay patuloy pa rin po ang tutok natin sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, at ang ating mga entrepreneurs. Nandiyan po ang total support namin, kahit po yung post-harvest na services ay tinutulong namin sa kanila. Yung paghahanap ng buyer, yung transportasyon, nandiyan na po yung mga equipment. Ayan po ang aming binibigay na suporta sa ating mga entrepreneurs at mga naghahanap buhay. Governor, speaking of kabuhayan program, ano po, we understand na meron po kayong DOLE at yung DOLE Tupad ano po na iniimplementa. At nasa third batch na daw po ito at na malapit na pong matapos, may susunod daw pa po ba na mga programa na kapares ng DOLE Tupad? Opo, mga kababayan, magandang balita po. At ang sabi po ni Speaker Lord Alan Velasco ay mabibigyan pa tayo ng 100 million pang DOLE Tupad na patrabaho. Ano po? At hindi lang po yan ang suporta na binibigay sa atin ng DOLE. Meron pa po tayo mga binibigay silang mga bangka. Meron din po silang internship program para po sa ating mga government employees.
At yung mga bagong graduate po ay pwede po silang i-training para eventually po ay kung gusto nila sumapi sa ating gobyerno ay mabibigyan po sila ng prioridad. So lahat naman po ng mga national agencies ay tinututukan po namin ni Speaker Lord Alan Velasco at hindi lang po yan sa Doli Tupad. Marami pa po tayong biyayang makukuha. Lalo din po dyan sa DTI ay nandyan po yung ating mga pautang din para po sa mga entrepreneurs. Malaking tulong din po yan. Opo. Governor, meron pong minumungkahi na Bayanihan 3 ang atin pong mahal na Speaker Lord Alan Velasco bilang kayo po ang chairman o presidente ng League of Provinces. Ano po ang inyong pananaw po hinggil po sa proposal na ito ng ating speaker? Napakaganda po niyan. At alam niyo naman po, base po sa kasaysayan ng mga iba't ibang bansa, kapag ganyan pong baksak ang ekonomiya, ang gobyerno po dapat ang gumagalaw para po mabigyan ng stimulus yung ating economy. Isa pong stimulus na napakagaling po yan ay kailangan pong may available na pera ang ating mga tao. So naniniwala po ako na napakagandang proyekto po yan kasi po kung marami na pong perang panggasta, ay magbibilihan po yan, gagamit sa serbisyo, gagamitin po yung pera sa hanap buhay, sa mga negosyo, ay yan po ang pagsipa ng ekonomiya. Ganyan din po yung ating ginawa dyan sa loan assistance venture. Kaya po natin pinapautang sila na halos wala namang interest yun, halos administrative charges lang po yun. Pero nakikita nyo naman po, ay ang dami na pong nag-apply at nabigyan ng mga cheque. Ang target nga po natin dyan ay 9,200 at meron pa pong 420 na galing sa loan assistance venture ng for women. Ano ho? So ang dami po niyan. At yun na nga po, ang importante rin nga po ay yung mapagalaw yung ating mga livestock dispersal at meron din po kaming ganyan, yung BCO ho na processing plant. Nakakuha ho kami sa Philippine Coconut Authority po, mga kababayan, mga 17 million po yan. Meron po tayong isa niyan sa District 2, meron sa District 1. At yan po, mamanufacture din po tayo dyan ng virgin coconut oil na medium chain triglycerides. Mabuti pong panlaban din po yan sa COVID-19. So, ganyan po ang ating pagtutok sa ating mga kababayan, sa kanilang hanap buhay at sa mga negosyo po. Opo. Governor, sa usapin naman pong pangkapayapaan, safety ng atin pong mga kalalawigan, meron pong nagpadala ng mensahe dito po mula po kay Miss Maida Lagra ng Department of Education. Ang Marinduque po ay sinasabing most peaceful province in the Philippines, considering its populace. With a recent heinous crime that must not be present in a province like Marinduque, ano po ang mga isinasagawang hakbangin o mga bagong estratehiya para sa agarang solusyon o malutas po ang mga krimeng kahalintulad nito? Alam mo naman, Romy, at magandang balita po at alam naman po ng mga kababayan na po natin na talaga pong nakuha po natin yung insurgency-free status ng probinsya. At mula po 2019 hanggang ngayon ay napanatili po nating insurgency-free po tayo. Wala po dito yung mga galing po sa ating kabundukan. At nagagawa po namin yan. Talaga pong tinututukan natin yan. At maganda po ang kooperasyon namin sa Army dito sa Marinduque. At sa katunayan po, tinutukan na po namin yung mga ating mga port, no? At nakapaglagay na po tayo ng CCTV. Nakikita na po doon yung dumadaong, mga tao, mga sasakyan. At doon naman po sa mga dalampasigan, marami po kasi tayo mga beaches dito, ay inactivate po natin yung mga barangay officials na bantayan po nila yung mga dumadaong na mga bangka na maaring galing sa ibang lugar. Alam nyo naman po na maraming activities yung mga Army, diyan po sa Mindoro at sa Quezon. Kaya po talaga namang nakatutok tayong mabuti na mapanatili itong insurgency-free status ng Marinduque. At ang kagandahan po ay nakamit natin yung drug-cleared
status ng Marinduque. Hanggang ngayon po ay drug cleared pa rin po tayo. Pero kinongratulate ko nga po ang PNP natin dyan. Pero ang sinabi ko po, ang layunin natin talaga ay drug-free, hindi rin drug-cleared. Inaatupag po yan. Grabe po ang tutok natin sa mga nag-a-attempt po na magtulak ulit ng bawal na gamot. At so far po, very effective po tayo. At of course, kinakatulong po nating mabuti yung ating mga barangay officials. Sinabi rin po natin sa mga barangay captains na mag-umpisa po yung mga pagroronda at importante rin po yung pagroronda para po yung may naiisip pang konti na gumawa ng hindi maganda ay matakot at makita rin sila at maaaring mahuli po sila. Ano po? Ang isa pong magandang pong ginawa natin para mapanatili na mas peaceful po ito ay nagpagawa po tayo ng provincial ID at yung ating mga residente rito sa Marinduque ay may provincial ID po yan. Kaya pag tinanong po sila ng barangay official kung may tao pong dumating doon at tanong lang na kung meron siyang provincial ID at kung wala, alam na po natin na estranghero yon. Ang sinabi po natin sa mga barangay officials ay itanong naman na parang tinutulungan nila itong mga bisita, pero at the same time ay para ma-verify po kung ano yung pakay talaga nila at sino sila. So ito po talaga ang Philippines, sa Marinduque po, sa buong Pilipinas, ay number 2 safest province. So maituturing ko po na talagang ito ang pwedeng puntahan ng ating mga turista, pwedeng puntahan ng ating mga investors. Talaga pong ito na ang kinukonsider ko na the safest. At marami po nagsasabi naman talagang the safest po ang Marinduque. At ang kagandahan po, napaka-matulungin ng mga ating kababayan. Patuloy po natin yan, mga kababayan. Very hospitable po tayo. At makikita nyo po, talagang ito na ang pupuntahan ng mga foreign tourists. Kahit po local tourists, magsasadyaan po yan dito. So panatiliin po natin yan at makiisa po tayo, makipagtulong. Kung meron kayong nakikitang mga illegal activities, i-report nyo agad po sa PNP natin o sa Army o sa mga Office of the Governor, mga barangay officials po. Naku po, kailangan po natin mapanatili. Napaka-importante po na tayo ang the safest in the entire country. Okay. Governor, balik po tayo sa usaping COVID. Nagtatanong po ang ating mga kababayan kung kailan daw po isasagawa o maibibigay yung second batch ng COVID-19 vaccine para naman po sa ating mga senior citizen. Meron na pong darating. Nakausap ko po si Dr. Rachel Garcia at padating na po ang mga vaccines mula po Mayo 10 hanggang 27. At talaga pong kinakalampag po natin yung DOH at importante po kasi yung bakuna para po sa ating laban sa COVID-19. Doon po sa AstraZeneca na binigay, merong mga 808 po na nabakunahan dyan sa AstraZeneca. At dito po sa Sinovac ay meron pong mga 3,300 approximately na nabakunahan. Pero patuloy pa po ang pagbabakuna. Nandito na po tayo ngayon sa mga senior citizens. Ano po? So itong ating mga senior citizens po ay ang ina-advise ko po na magpabakuna po tayo dahil maganda pong proteksyon yan. Kung sakali man na mahawa tayo, ay mild lang po yun. Madali pong gamutin. At hindi tayo aabot dyan sa baka mapalagay tayo sa masamang kalagayan at magbabay na po tayo. Iwasan po natin yan, mga senior citizens. Puro mga katribo kayo ng governor at inaalagaan ko po kayo mabuti. Pero hindi lang naman po talaga itong mga senior citizens ang dapat magbabakuna. Mahal po natin lahat ang mga kababayan natin. Talaga pong pipilitin natin na mabakunahan po kaagad yung karamihan na yan. Actually po, talaga namang nakikipag-usap ang inyong gobernador sa mga supplier ng mga bakuna. Ako nga po yung national president ng lahat ng governors. National president po ng League of the Provinces of the Philippines. At sinasabi po nila na mga Hulyo pa po darating itong karamihan ng supply. At tinitignan ko po yung sitwasyon kung darating na po yung mga bakuna at talagang mabagal pa rin po yung maibibigay ng national government. Baka mapilitan na po tayong bumili talaga. So, bakuna, mga kababayan, at tapusin po natin yung mga nakaprioridad na po. Sayang po ang oportunidad na mabigyan kayo ng proteksyon.
Okay. At sa atin pong mga kababayan na nagtatanong, sabi po ay ayon daw po sa balita, yung nahawahan ng COVID-19 ay dahil po sa mga gathering sa mga birthday, etc. Governor, kaparehas po noong nakaraang taon na nag-impose kayo ng liquor ban. Yan po ba ay inaasahan nating gagawin sa mga susunod po na mga araw base po sa katanungan ng isa sa ating mga kababayan? Ang alam ko po rin ay, although nag-impose po tayo ng liquor ban, but alam ko po may mga ordinansya rin po ang mga municipal governments na pinagbabawal po yung drinking in public. So, sinama po natin sa direktiba yan, pero pinaigting pa po natin itong mga measures laban sa COVID-19. Sinabi po natin doon sa parties, sa events at sa mass gatherings, ay bawal po na mag-inuman doon. Tapos ay alam po natin na ang hawahan ay yung hindi kayo protected, yung wala po kayong mask o shield. Kaya po pag merong parties, events or mass gathering, ay kailangan po kung kakain doon, ay kailangan pagkatapos kumain ay magsuot ka agad din ng maskara at pinapapirma po natin ng undertaking o commitment yung host or organizer ng parties, events, or mass gathering na ginagarantihan nila na susundin nila at pati yung kanilang mga kabisita ay susunod sa minimum health protocols. At isa pa pong ginawa nating hakbang, yung barangay captain po na magpapatupad ng mga regulasyon na yan sa mga parties and mass gatherings, maglalagay po siya ng barangay health protocol officer. Doon po. May nakabantay pong isang designated na taga-barangay. At babayaran naman po siyempre yun ng organizer or host. At sisiguruhin po na talagang sumusunod sa minimum health protocols during the mass gatherings. So napaka-importante yan. Pinagbawal din po natin yung video okay at pag-inuman doon sa loob ng mass gathering. So yun po yung mga ating ginawang mga hakbang para po mabawasan yung pag-infection ng ating mga kababayan. Alright. So sa atin pong mga kababayan, Governor, baka meron pa po kayong mga mensahe na nais ipaabot. Ito po may mga katanungan dito o may katanungan dito mula kay Mr. Leon Manyalak. Ito po yung pagkakaunawa o yung exemption ng mga government officials. Balikan nyo na lamang po ang atin pong programa sapagkat ibinahagi at isinagot na po yan ng ating gobernador kanina. Muli po, yan po ay direktiba ng IATF at hindi po direktiba na nanggaling mismo sa atin pong mahal na Governor Presby. Sa pagpapatuloy po ng ating programa ay atin pong balikan si Governor kung meron pa po siyang mga mahalagang mga mensahe, mga paalaala para po sa ating mga kababayan na nanunood at nakikinig at sumusubaybay sa Presby with Love. Well, mga kababayan, narinig nyo na po yung ating mga ginagawa. Ang hinihiling ko lang po dun sa mga proyekto at programa, makiisa po kayo, mag-avail po kayo niyan. Para po sa inyo yan kasi po gusto namin kayong tulungan ni Speaker Lord Alan Velasco. So, nasa unity po yan sa pakikisama na kailangan po tayo magtulungan. Natutulungan nyo po inyong sarili, natutulungan nyo rin po yung inyong bayan. At higit sa lahat, natutulungan nyo po yung lalawigan. Kailangan na rin po tayong magsimulang makarecover dito sa pandemya. Ngayon, habang namang tuloy pa rin yung laban, ay yun nga, inuulit ko po mga kababayan, itong COVID ay napaka-deadly na kalaban. At talagang patuloy pa po ang kanyang pagpinsala sa atin. Matatalo lang po natin to kung tayo po ay talagang disiplinado. Kailangan pong disiplinado tayo sa pagtupad ng mga minimum health protocols. Hindi po talaga tayo gustong naghihigpit mga kababayan. Unawain po niyan. Ginagawa po namin yan dahil mahal po namin kayo ni Speaker. Kaya po namin ginagawa yan. Ayaw na po namin kayo magkasakit. Marami na po tayong namatay na mga kababayan. Halos 20 na po. Ayaw na po natin madagdagan yan. Tuparin po natin itong health protocols. Ang acronym po namin dyan ay WOWS. WOWS. Wear your mask and face shield
Observe physical distancing. Wash your hands frequently. Yung huli po ay symptoms reporting. Ano po? Ulitin po natin yan. WOWS. WOWS. Ano ho? Bakit po kailangan nakamaskara? Dahil po airborne yung COVID virus. No? Yan po ay may mga aerosols na dinadala at nasisinghot po natin. Isang pong advice na ginagawa ng inyong governor, kung meron po kayong nabiling virgin coconut oil, kumuha po kayo ng konti, ilagay nyo po sa loob ng ilong nyo, protection daw po yun. Ginagawa po ng inyong gobernador yan. At yung virgin coconut oil ho, lalo po yung MCT, hinahalo ko po yan sa kanin. At sinasama ko po, magandang proteksyon yan sa COVID-19. Ano po? So, yun na nga po. Yung sa bahay po, mag-ingat po kayo. Huwag ho kayo mag-uusap ng matagal habang kumakain. Tapusin yung pagkain nyo sa loob ng 15 or 20 minutes at magmaskara na lang kayo pagtapos ng kainan at saka na lang kayo mag-usap. Ano po? At ang pinaka-importante po yung symptoms. Kung meron po kayong ma-experience o mararamdaman na simptomas, i-report po agad sa doktor o sa BHERT para po magawa natin ang paraan. Ang experience po natin sa Marinduque ay meron po tayong isang bahay, 11 po, lahat po nahawa mula bata hanggang senior citizen. Marami na pong best nangyari yan. So, mahalin po natin ang ating mga miyembro ng pamilya at mangyayari po yan na mapiprevent nyo po yung paghawa kung talagang pong susundin natin itong ating mga mungkahi at direktiba sa inyo. So, mga kababayan, at panahon na po yata para magsabi na napakaganda po nitong ating talakayan. Itong ating pong programa po ay Press B with Love. At siyempre po, yung Press B ay Program Response for Economic Support to Barangay. Yung LAV naman po ay kasama po dyan si Lord Alan Velasco. At nandyan din po yung Loan Assistance Venture natin. Ano po? So, Romy, maraming salamat sa mainit na pag-uumpisa natin at inaayayahan ko po ulit kayo na sumama sa aming programa, manood at makilahok. Mag-submit po kayo ng ating mga suhestyon at mga tanong para po maliwanagan kayo kung kinakailangan ng paliwanag. Apo, Governor, kailangan ko lang pong ihabol itong katanungan na ito mula sa ating kasama sa serbisyo publiko mula po sa head o sa penro natin si Ms. Amy Diaz na nakatutok po ngayon. Governor, ano daw po ang policy sa pag-avail ng vaccine para sa mga empleyado ng National Government Agency na hindi pa mga senior? Saan po ba dapat magpa-vaccine kung dito po ang official workstation nila at permanent address po nila ay outside the province? Ang na-remember ko dyan ay nasa group A4 sila, no? Parang essential workers yan. So, alam mo naman po, ang group A1 dyan ay yung mga health workers, no? Tapos yung susunod dyan ay yung mga ating mga senior citizens. Susunod do yung merong comorbidities. Tapos papasok ho dyan yung ating mga essential workers. So, tingin ko po yung tanong ni napakagaling nating provincial head ng DNR, Amy Diaz, ay doon po kayo papasok sa Group A4. Pero alam niyo naman po, ang sinasuggest ko doon sa iba, ay kung may kakilala naman po kayong private companies na bumibili ng bakuna, ay pwede naman po kayong humiling doon sa private companies. Yun po ang suggestion ko. Pero kung galing po sa gobyerno, lalo po doon sa COVAX, na kailangan po sundin natin yung mga priority groups, ay kailangan po talagang sa ganyang grupo kayo makakapag-avail ng vaccine, yung Group A4 po. Ako, ayan. Maraming salamat po, Governor, sa inyong napakahalagang update at natutuwa po ang ating mga kababayan sapagkat nakikita na po nila kayo live na nagbibigay ng mga pinakahuling kaganapan mula po dito sa Kapitolyo ng ating pamahalaang panlalawigan. Governor, yung mga kababayan po natin, muli niyo pong imbitahan para po panuurin ang ating pong programa sa darating po na Huwebes. Palagi po tayong manood dito sa ating bagong programa, Press B with Love.
At sabi ko nga po, napaka-importante ng impormasyon. Kailangan nyo pong nalalaman ang ating mga policies po dito at mga direktiba galing po sa provincial government dahil affected po kayo. At napaka-importante naman po sa amin yung inyong mga suggestion at mga tanong at yan po ay makakatulong sa aming magandang gawa po ng ating mga desisyon patungkol sa inyo. So ganyan po sa muling Huwebes ay tayo po ay ang huling sabi ko po, mag-ingat po tayong mabuti. Manalangin po tayo sa Panginoon Diyos. Huwag po tayong makakalimot. Dito po sa pandemya at krisis na ito, kailangan po natin ang patnubay at gabay ng ating mahal na Panginoon. Yun lang po. Sa muling pagkikita at pakikipagtalakayan, ito po ang inyong Gobernador, Presby Velasco. Kasama po ang ating napakagaling, ang ating pinagmamalaking Speaker of the House of Representatives, Lord Alan Velasco. Magkita po tayo sa Huwebes po, mga kababayan. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At muli po ako pa rin po si Romeo Mataak Jr. mula po sa Presidential Communications for Operations Office sa Philippine Information Agency at sa lahat po ng ating mga naging katuwang dito po sa ating Presby with Love, of course, ang DZNS Radyo Kamalindig. Maraming salamat DJ Yash na nakatutok pa rin po ngayon, gayon din sa station manager ng radyo natin Buwak, si Mr. Walter Hidalgo, gayon din po sa radyo o sa Marinduque News Network at sa lahat po ng team, of course, si Mr. Blair Di Maano at sa lahat po ng communication staff ng Provincial Government of Marinduque. Maraming salamat po. God bless everyone. See you in our next program. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.